Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Posible nang makabiyahe ngayong linggo si Senador Rodante Marcoleta matapos ang isang linggong pananatili sa Philippine National Police General Hospital. Ayon sa manggagamot na tumitingin sa senador, bumubuti na ang kalagayan nito at inuubos na lamang ang ilang gamot para sa kanyang sakit sa baga. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Regarding po sa medical update po natin, clinically stable naman po si Senator Marcoleta. Controlled po ang blood pressure po natin ngayon and nakapagpasa na po kami ng medical report, so antayin na lang po natin. Malaki ang posibilidad na mailipat na sa regular na kulungan ngayong linggo si Senator Rodante Marcoleta. Ito'y matapos ang isang linggong pananatili sa Philippine National Police General Hospital dahil sa fluctuating blood pressure at mild pneumonia. Ayon kay PNP-GH Internal Medicine Department Chief, Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, unti-unti nang bumubuti ang kondisyon ng mambabatas. Sa katunayan, nasa 130/90 na lamang ang blood pressure nito kaninang umaga. Tinatapos na lamang din ng senador ang pag-inom ng kanyang antibiotics para sa kanyang mild pneumonia. Doon po sa pneumonia niya na contracted beforehand pa na na-admit po siya sa amin. So for completion na lang po yung antibiotics niya, then tulad po ng sinabi ko, anytime po pwede naman na po si Kailan po Sir. makukumpit yung antibiotic? July 15 po. Ayon sa opisyal, hindi na rin isinailalim sa rehabilitation si Senator Marcoleta para naman sa kanyang cervical spine. Sa halip ay binigyan na lamang ito ng gamot. Sa ngayon, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Bayani na fit to travel na ang mambabatas. Sinagot ko na po yan last time po nung nasa Sandigan po tayo. Fit to travel na, ma'am. Mayroon na rin aniyang resulta ang isinagawang 2D echo test kay Senator Marcoleta, subalit tumanggi ang opisyal na sabihin sa media ang resulta nito. Sagot ko na rin po yan kay nandun na po sa medical report po namin lahat po yan. Titingnan na lang po doon sa medical report. Nilinaw din ni Police Lieutenant Colonel Bayani na nananatiling mahigpit ang ipinatutupad nilang protocol sa loob ng paggamutan, gaya ng pagsusuot ng face mask. Matatanda ang noong nakaraang linggo, sinita ng Sandigan Bayan ang pagtanggap ng mga bisita ng mambabatas kahit na mayroon itong pneumonia. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng palasyo ngayong araw ang pagbibitiw ni Health Secretary Ted Herbosa bunsod ng personal na dahilan. Samantala, bukas naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling imbestigahan si dating Budget Secretary Amenna Pangandaman kaugnay sa flood control projects anomaly kahit pa may bago na itong posisyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taong sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos. Walang nakikitang masama ang palasyo sa pagkakatalaga kay dating Budget Secretary Amenna Pangandaman bilang Chairman at Chief Executive Officer ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines na pagmamay-ari ng gobyerno. Si Pangandaman ay nagbitiw bilang kalihim ng Department of Budget and Management o DBM sa gitna ng pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa flood control projects anomaly. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang bagong appointment ni Pangandaman ay di nangangahulugang absuelto na ito sa anumang kaso, partikular na sa issue sa flood control. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amenna Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang klase ng pag-iimbestiga. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo O inaabsuelto. o inaabsuelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project. Samantala, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa Jr. Ang dahilan ng resignation ni Herbosa ay dahil sa issue sa kalusugan. Itinalaga naman ng Pangulo si Dr. Jose Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng DOH. Sa kanyang pagpasok sa DOH, inaasahang
pangungunahan ni Dr. Pujalte Jr. ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga hakbang ni Pangulong Marcos Jr. upang higit na mapatatag ang healthcare system sa bansa, maisulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at maisulong ang mabuting kalusugan para sa lahat. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi maapektuhan ayon sa prosekusyon ang paglalatag nila ng ebidensya at testigo, dumaluman o hindi, si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Samantala, hanggang ngayon ay wala pa rin namang request ang prosekusyon sa impeachment court para ipasabina ang Vice-Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Regardless of who will be there, the respondent or anyone else, the strategy of the prosecution remains the same, that we will present evidence in a proper and efficient and effective manner. Isa sa inaabangan ng House Prosecution Team ay ang mismong pagharap ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis sa kanya. Sa ikalawang linggo ng impeachment trial, wala pa ring katiyakan kung dadalo sa paglilitis ang respondent na Vice-Presidente. Sakali namang humarap ito sa Senate Impeachment Court, hindi ito makaapekto sa estratehiya ng prosekusyon. But sa tingin ko, hindi naman makakaapekto yun dahil as we always say and always state that the prosecution panel, the prosecution team is prepared to do their direct examination sa mga witnesses at mga ebidensyang inilatag natin. So kahit sinong umattend, wala naman hong epekto yan sa pag-conduct ng direct examination doon sa ating mga witnesses. Dagdag pa ng isa pang tagapagsalita ng prosekusyon, pagtugon sa matagal ng apela ng publiko ang pagharap sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. At the very least, this will show that she's finally heeding the call of the people, asking her to show respect to the constitutional process and to the impeachment court by facing these charges in person and letting the people hear how she will answer these serious allegations. Sa kasalukuyan, wala pang request ang prosecution team sa impeachment court para ipasabina ang Vice-Presidente. Handa naman ang prosekusyon na magsagawa ng adjustments para mapaikli pa ang paglilitis kay VP Duterte. Kasunod ito ng pahayag ng Senate Impeachment Court Presiding Officer na si Senator Judge Francis Chis Escudero na inaasahan na nitong sa mga darating na linggo ay mas bibilis na ang proseso ng paglilitis. Kabilang narito ang pagbabawas sa ipepresentang testigo kung kinakailangan. We'll make the necessary adjustments kung pwedeng hindi na namin ipatawag yung mga ibang testigo na nalista namin para mas mapabilis ho ito. Hindi din naman ho usapan ditong pabilisan. Importante din ho dito mailatag ng mabuting ebidensya. Itong Article 4 baka posibleng mas maikli siya kaysa dun sa inaasahan kasi yari talaga dito sa threats. Yaring-yari sila dito. Sa kabuuan, hindi bababa sa 57 ang testigo ng prosekusyon para sa 4 na articles of impeachment laban kay VP Duterte. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa maituturing na hostile witness ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Zuleika Lopez ayon sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Samantala, naisumite na ngayong araw ng depensa ang kanilang mga komento hinggil sa iba't ibang sabina na may kinalaman sa impeachment trial. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Definitely regular witness pa lang siya. Yung hostile witness po, under our rules, hindi po kasi automatic yan. Isa pa ring regular na testigo si Office of the Vice President Chief of Staff Undersecretary Zuleika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, hindi pwedeng basta-basta tawaging hostile ang isang testigo dahil nanggaling lamang ito sa kampo ng pangalawang Pangulo. Anya, kailangan munang patunayan ng prosekusyon sa harapan
harapan ng Senate Impeachment Court na hostile ang isang witness bago tuluyang sumalang sa direct examination. Porket, let's say, kaibigan ka nung kabilang panig or nagtatrabaho ka sa kabilang panig, ay hostile ka na. That is something that the prosecution will have to work on in their presentation. They will have to have the witness qualified as a hostile witness. No? Ibig sabihin, nasa Senate Impeachment Court ang desisyon kung tatawaging hostile witness si Undersecretary Lopez. Ayon pa sa defense, titingnan nila ang magiging usad ng impeachment trial at handa rin silang i-cross-examine si Undersecretary Lopez kung kinakailangan. If there are things that we would need to bring out, points that we need to clarify, to be clarified with and bring out, then we will conduct cross-examination. But it's not also unusual na there are times, instances, kung sa tingin namin wala namang masyadong napatunayan or nothing harmful was done in the direct examination, that sometimes the other party would just wave cross. Samantala, kaninang tanghali, ilang oras bago ang ika-4 na araw ng impeachment trial, namataan ang ilang miyembro ng defense team na pumunta sa holding room ng prosecution panel. May paliwanag naman si POA patungkol dito. I think we were trying to have the prosecution receive yung yung comment, memorandum. If you remember, last week, na take up yung requests for issuance of subpoena to Tecum for certain documents. No? Yung bank documents, AMLAC records, and also yung BIR records. No? So we were given by the impeachment court until today. Today is the deadline to file our comment and memorandum. Ayon kay POA, mahalagang mabigyan ng kopya ang prosekusyon ng kanilang kumpletong komento bilang paghahanda sa pagtalakay nito sa oral arguments na isasagawa sa Miyerkules, July 15. Kamakailan, naghain ng mosyon ng House Prosecution Panel para ipasubpina ang BIR box na naglalaman umano ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Man Scorpio. Una na itong naibalik ng Senate Impeachment Court sa Bureau of Internal Revenue. Muli ring nilinaw ni POA ang pahayag ni VP Sara hinggil sa salitang bloodbath. Sinabi nito na nagkaroon na ito ng iba't ibang interpretasyon, ngunit walang intensyong manakit ang naging pahayag ng bise. Ano ba yung ibig niyang sabihin nung sinabi niya yung bloodbath? Ang ibig sabihin niya doon ay yung sariling dugo niya, yung tatagas dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceeding na ito. And that was clarified further when last week pumunta siya dito na sinabi niya she will be bludgeoned, hindi ba? So what she meant was bloodbath was actually herself. Samantala, wala pa ring impormasyon ang kampo ni VP Sara kung kailan ito muling magpapakita sa Senado. Ayon kay POA, kasalukuyang nasa Davao ang pangalawang Pangulo. Ngunit hindi nila isinasara ang posibilidad na posible itong pumunta ng Senado anumang araw ngayong linggo. Sa pagpapatuloy naman ng ikalawang linggo ng impeachment trial, sinabi ng defense na magpapatuloy lamang sila sa kanilang tungkulin na suriin at i-cross-examine ang bawat testigong ihaharap ng prosekusyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humiling ang pamilya ng isang cancer patient sa Bacolod City na madala ito sa ospital para sa isang emergency check-up. Hindi naman nag-atubili ang UNTV News and Rescue Team upang alalayan ng pamilya sa pamamagitan ng tulong transportasyon. Ito ang balita ni Lilcel Nael. Ready? 1, 2, 3, up. Isang 54 anyos na stage 4 cancer patient na lalaki ang kinailangang madala sa ospital bunsod ng matinding pananakit ng kanyang tiyan hanggang sa kaliwang paa. Agad na nagtungo ang UNTV News and Rescue Team sa lugar sa kahilingan ng pamilya nito. Ang pasyente ay may medical condition na anal adenocarcinoma with lung and liver metastasis, kaya kinailangan niya ng agarang emergency check-up upang masuri ang kanyang kalagayan. Napag-alaman ng team na mula 2022 ay lumalaban na ang pasyente sa cancer. Kaya naman maingat na inalalayan ng team upang maisakay sa stretcher ang nasabing pasyente. At habang papunta sa rescue van, ay maingat at madahan-dahan na pinuhat ang pasyente
dahil na nahihirapan ito at rocky road ang daan sa kanila. Masakit sa pasyente na matagtag dahil ang kanyang injury ay nasa bandang puwet. Habang nasa biyahe patungo sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, patuloy na binantayan ng responders ang kanyang vital signs. Matapos ang kanyang emergency check-up, ligtas ring naihatid pabalik ang pasyente sa kanyang tahanan sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Kasama ang Negros Occidental News and Rescue Team, Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng pumasok ngayong gabi o bukas sa Philippine Area of Responsibility ang isang panibagong bagyo na may international name na Haishen. Alas 3 ng hapon kanina namataan ito ng Pag-asa. Sa layong 1,205 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Pagpasok sa PAR ay papangalanan itong Bagyong Josie. Sa ngayon, ayon sa ahensya, wala pa itong direktang epekto sa bansa at posible ding agad lumabas. Samantala, umiiral naman ang hanging habagat na siyang magpapaulan sa ilang lugar sa bansa. Nakararanas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan at Tarlac. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay malaki rin ang posibilidad na magkaroon ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at paghulog lalo na sa dakong hapon o gabi. Nakatakdang umalis bukas patungong bansang Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 3 araw na working visit. Inaasahang makakapulong ni PBBM si Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Bukod kay Prime Minister Wong, makikipagpulong rin siya sa ilang business leaders ng Singapore. Sa maiksing working visit, nakatakdang magkaroon ng courtesy call ang Pangulo kay Prime Minister, His Excellency Lawrence Wong, kung saan inaasahang isulong ang pagpapalawak ng kooperasyon sa trade and investment, environment and health, at regional and global development habang patuloy na isusulong ang commitment ng dalawang bansa hinggil sa ASEAN centrality at regional stability. Wala pang nakararating sa Malacanang na anumang hiling ukol sa otorisasyon na buksan ng Green Box ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Samantala, mariing pinabulaanan ng palasyo ang paratang ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na higit 3 taon na umanong pinaghandaan ang impeachment complaint laban sa kanyang kapatid. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin at tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan. Pag-aaralan ng Malacanang ang hiling na buksan ng Green Box sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa oras na dumating sa palasyo ang kahilingan ukol dito. Ang BIR Green Box ay naglalaman ng tax records ng pangalawang Pangulo. Pero gaano nga ba kahalaga para sa palasyo ang naturang BIR Green Box? Sagot ni Yusek Castro. So lahat ng dokumento, lahat ng lehitimo na mga dokumento ay masasabi nating importante sa paglalahad ng katotohanan. Ilang senador na rin ang nagpahayag ng pagtutol sa pagbubukas ng Green Box ng BIR na walang pahintulot ng Pangulo ng Bansa dahil lalabag umano ito sa National Internal Revenue Code at sa umiiral na jurisprudence ng Korte Suprema.
Samantala, sinagot naman ng Malacanang ang patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na humigit kumulang 3 taon umano pinaghandaan ang pagsasampa ng impeachment complaints laban sa kanyang kapatid na si VP Sara. Ginawa umano ito para hindi makatakbo sa pagkapangulo si VP Duterte. Ayon kay Jose Castro, kung totoo man ang aligasyon na ito, dapat ay nag-ingat sa kanyang kilos ang vice-presidente. Pero kung alam pala nila na 3 taon na itong pinagpaplanuhan, kung totoo yung kanyang sinasabi, dahil wala tayo nakikitang anumang ebidensya, kung totoo man ito, di sana mas naging maingat sana ang vice-presidente sa paggamit ng kanyang confidential funds at hindi rin na abuso ang mga pondo at tungkol sa mga ghost vouchers. Ang mahalagaan niya sa ngayon ay sagutin ni VP Sara ang mga ibinabatong issue laban sa kanya. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang vice-presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang vice-presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman marami naman siyang kaalyado sa Senado. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa ika-4 na araw ng impeachment trial, iginiit ng prosekusyon na seryoso at hindi maituturing na biro ang mga ginawang pagbabanta ng pangalawang Pangulo laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang ginang at dating House Speaker. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ano ang kaugnayan ng testigong humarap ngayon sa tinatalakay na reklamo sa impeachment court ngayong araw? Monica, humarap ngayong hapon yung pangalawang testigo ng House Prosecution Panel na si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director ng NBI. So si Attorney Lotok is yung head ng investigation team na nagsagawa ng kanilang investigasyon doon sa video kung saan binitiwan umano ni Vice President Sara Duterte yung kanyang mga pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Seryoso at totoo, ito ang binigyang diin ng National Bureau of Investigation o NBI sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Impeachment Court kaugnay ng mga naging pahayag ni VP Sara Duterte laban sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa pagtatanong ng prosecution, inilahad ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kung bakit umabot sa ganitong konklusyon ang kanilang kawanihan. Yes, Your Honor. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious, and the threat was real and actual, sir. Mr. Witness, if I may intercede, counsel, is this contained in your investigation report? Yes, sir. Ayon pa kay Attorney Lotok, sinuri ng NBI ang konteksto at nilalaman ng mga naging pahayag ng Vice Presidente noong October 18 at November 23, 2024. Isinama rin sa kanilang investigasyon ang naging reaksyon ng mga pinatutungkulan ni VP Sara, maging ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Well, Your Honor, we considered the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, as well as the utterances made by the Vice President in October 18, 2024, and the reactions from the recipients, as well as reactions from several government agencies, sir.
Kabilang sa mga inihanay ng NBI ang paraan ng pagkakabigkas, literal na kahulugan ng pahayag at ang bigat ng naging utos at ang relasyon ng mga sangkot na partido. Inilarawan pa ni NBI Regional Director Loto na galit ang pangalawang Pangulo habang nagpapakawala ng mga mura sa kanyang online press briefing. Dito na ipinalabas ng prosecution ang bahagi ng video noong November 23 kung saan maririnig ang mga mura ng Vice Presidente. The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those. Could you repeat it? Furious and? And fuming mad, sir. Fuming mad. Furious and fuming mad. Now, what made you say na yung Vice Presidente was both furious and fumingly mad? Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor. If I'm not mistaken, I think more or less 8 beses po siyang galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. 8 beses. If I'm not mistaken, more or less, sir. Gate pa ni Attorney Lotok ang utos umano ni VP Duterte sa kanyang itinalagang umanay papatay sa first couple at dating House Speaker na si Romualdez na huwag tumigil ay nagpapakita ng determinasyon na isa katuparan ang banta. Isang bagay na lubhang ikinaalarma ng mga otoridad dahil maaari aniya itong samantalahin ng ibang grupo para maghasik ng kaguluhan. Yes, Your Honor. In those utterances, the Vice President said, wag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President, that she was determined to carry out those utterances. And from the point of view of law enforcement agency like the NBI, it's alarming for us, sir. It is alarming from the point of view of law enforcement agents. Now, in Tagalog, if you may, ba't mo nasabing nakaka-alarma yung sinabi ng Vice Presidente na yung instruction na huwag kang titigil hanggat hindi mo napapatay ang Pangulo, ang unang ginang, at ang former Speaker ng House of Representatives? Ba't mahalaga? Ba't alarming yan? Well, Your Honor, pwede hong mag-take advantage yung ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Matitrigger ho ngayon yung instruction, and then papatayin ngayon yung, God forbid again, ang Presidente, Lisa Marcos, ang former Speaker. And in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong angulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag hindi siya na-address. Yun po yung sa amin as investigator. Monica, ayon pa kay NBI Regional Director Lotok, yung naging reaksyon nga ni Pangulong Marcos Jr. yung nagbigay ng bigat dito sa mga binitawang pagbabanta ni VP Duterte at paliwanag niya na na-intimidate niya yung Pangulo kaya binigyan nila itong pakahulugan na itinuturing ang threat ng Pangulo yung mga binitawan ni Vice President Duterte. Dagdag pa ni Attorney Lotok na yung naging opening statement ng Vice Presidente kung saan nasabi niya na nakakabahala yung kanyang mga narinig at tinawag pa niya itong isang kriminal na pagtatangka at papalagan niya ito is yung naging basis aniya ng NBI kung bakit nila nasabi na mismong si Pangulong Marcos Jr. yung naging tingin niya dito sa mga binitawang pahayag ni VP Duterte ay seryoso at totoong banta. So sa mga oras na ito, nagpapatuloy yung ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Duterte at isa sa mga abangan natin or inaabangan namin is yung cross-examination ng defense team ni VP Sara, maging yung mga clarificatory questioning ng mga senator judges. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Monica.
Maraming salamat, Jed Neresina. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na iahatid ng ating global correspondent na si Vivian Dog na nasa Brisbane, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Tinamaan ng airstrike ng Amerika ang mahalagang installation sa iba't ibang bahagi ng Iran. Samantala, bagaman ipinagbabawal sa mga bansa sa gitnang silangan ang maglabas ng larawan at video ng mga pag-atake, ilang video mula sa mga netizen ang nagpapakita ng malaking pinsala sa ilang pasilidad militar ng Amerika sa mga base nito sa Middle East. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Nagbabala ang Iran sa mga kalapit bansa sa Persian Gulf na huwag ipagamit ang kanilang mga teritoryo at pasilidad sa Amerika upang sila ay atakihin dahil anumang bansa ang magpapaubaya ay ituturing nilang target at babalikan nila ng pag-atake. Binigyang diin ni Iran Foreign Ministry spokesperson Ismail Baqei, labag sa international law ang ipagamit ng mga bansa sa gitnang silangan ang sarili nilang teritoryo upang maglunsad ng agresyon sa iba na hindi naman ito direktang kalaban gaya ng Iran. Ayon kay Baqei, tumutugon lamang sila sa pambobomba sa kanila bilang self-defense alinsunod sa kanilang karapatan. Binatikos din ito ang United Nations at sinabing hindi ang Iran ang dapat nitong kastiguhin, kundi ang ibang mga bansa na nagpapakasangkapan sa karahasan ng Amerika. Ayon naman kay Iran Chief Negotiator at Parliament Speaker Bagher Ghalibaf, tapos na ang pakikipagnegosasyon ng Iran sa Amerika dahil hindi ito tumupad sa probisyong ang Iran ang maglalagay ng sistema sa Strait of Hormuz sa loob ng 60-day window period. Pero nakialam ang Amerika sa paglalagay nito ng Omani Temporary Corridor. Ayon kay Iran Foreign Ministry Abbas Araghchi, hindi sumira ang Iran sa kanilang salita. Ang kasunduan ay para sa dalawang panig, hindi isa lang. Mula weekend, hindi tumigil ang Amerika sa pag-atake sa Iran alinsunod sa utos mismo ni US President Donald Trump. Nitong gabi ng Linggo, tinamaan nito ang Umeideh Airport sa Khuzestan Province at isang water facility sa probinsya, ayon mismo sa Deputy Governor ng Khuzestan. Napinsala rin ang isang communications tower ng Iran sa Tahiruye sa Sirik at ilang drone at radar facility sa Bandar Abbas at Qeshm Island. Bilang ganti, inatake ng Iran ang mga pasilidad pangmilitar ng Amerika sa Middle East kung saang direksyon nagmula ang airstrikes, binabalikan nila ito ng pag-atake. Bagaman ipinagbabawal ng Gulf countries ang maglabas ng anumang larawan at video ng mga pag-atake. Kinumpirma ng United Arab Emirates ang pag-atake sa kanilang border at sa isang planta ng langis sa Kuwait, nakuhanan rin ang pagtama ng missile sa Muwafaq Air Base sa Jordan at ang base ng US Navy 5th Fleet sa Bahrain, dahilan upang maglabas ng babala ang Bahrain government sa kanilang mga mamamayan kasabay ng tunog ng sirena ng banta ng panganib. Ibig sabihin nito, nananatili ang kapasidad militar ng Iran, taliwas sa inilalabas na retorika ng Amerika na tuluyan na nitong naparalisa ang depensa ng Iran. Naglabas ng ilang video ang Iranian media ng mga paghahanda ng Iranian military, indikasyon na determinado ito sa laban. Sa gitna ng muling pagsiklab, nananatiling buhay ang pag-usad ng mga barko sa Strait of Hormuz ayon sa marinetraffic.com hanggang nitong Lunes. Naninindigan ang US na bukas ang Strait of Hormuz pero nakaposisyon ang kanilang puwersa oras na maglunsad ng agresyon ang Iran. Pero sa Iran, sarado ang nasabing shipping lane at walang barko na makakadaan hanggat hindi nila pinapayagan. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pinangangambahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi sa malaking sunog na nangyari sa Bangkok, Thailand kagabi. Sa naiwang pinsala ng sunog, naniniwala ang mga otoridad na imposible nga na makaligtas ang lahat ng mga tao mula sa loob ng gusali. Ito ang balita ni Paulo Dasal. Matinding sunog ang sumiklab sa isang restaurant sa Ladprao Chumpon area sa Tachatak District sa Thailand linggo ng gabi, July 12. Sa tindi ng apoy, hindi agad nakalabas ang maraming tao sa loob. Ilang individual ang nakuha ng palabas ng gusali na may mga apoy pa sa katawan. Inabot ng 1 oras at kalahati bago tuluyang naapula ang apoy, Lunes ng madaling araw. Batay sa inisyal na ulat, 27 individual ang kumpirmadong nasawi at mahigit 60 ang sugatan. Nasa 20 naman ang kritikal ang kondisyon. Matapos maapula ang sunog, natagpuan ang ilang mga labi na magkakapatong sa loob ng restroom ng pasilidad. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Thai Department of Disasters Prevention and Mitigation, maraming individual ang nagtakbuhan sa likurang bahagi ng restaurant kung saan naroon ang isang fire exit. ป้ายหนีไฟไม่มีมันยังมีป้ายหนีไฟเขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกอย่างนี้ครับ Ngunit mismong si Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul ang nagkumpirma na walang karatula at nakadouble lock pa ang fire exit ng gusali. Personal itong bumisita sa pinangyarihan ng sunog 1:45 ng madaling araw upang tiyakin ang sitwasyon sa lugar. Ayon sa ilang nakaligtas, una silang nakakita ng sunog mula sa electrical room ng gusali. Pagkatapos, biglang nawalan ng kuryente at sinundan ng malakas na pagsabog. Iutos na ng Thai leader na agad tulungan ang mga sugatan at asakasuhin ang pagpapaabot ng tulong sa mga kamag-anak ng nasawi. Iniutos rin nito ang malalimang investigasyon upang matukoy ang pinakadahilan ng sunog. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inianunsyo ng Indian government ang bago nitong patakaran para sa mga biyaherong papasok sa kanilang bansa. Ayon sa pahayag ng India Civil Aviation Agency, lahat ng inbound passengers, kahit ang Indian nationals, ay kailangan magpasa ng Digital Health Declaration, 36 na oras bago dumating sa bansa. Ang nasabing polisiya ay upang matiyak na walang anumang nakahahawang sakit ang sinumang biyahero na posibleng magdulot ng outbreak sa India. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX sa mga residente na bumabalik pa rin sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, nananatiling mapanganib ang paligid ng bulkan dahil sa mataas nitong aktibidad. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. May mga reports from DRM officers na yun nga, ini-ignore na ng mga tao yung warnings, bumabalik talaga sila sa pumapasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Delikado pa ring bumalik ang mga lumikas na residente sa kanilang mga tahanan na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ito ay dahil sa pagbuga ng mataas na volume ng sulfur dioxide o SO2, patuloy na pag-agos ng lava, mga pyroclastic density current o uson, mga earthquake at rockfall events ng Bulkang Mayon na nagtuturo sa posibleng paglipat ng Mayon sa explosive eruption stage. Sinabi ng ahensya na ang mga ito ay mga palatandaan na nananatili ang aktibidad ng magma sa loob ng bulkan at posibleng maging mapanira ang pagputok nito. Halos kalahating taon na patuloy yung eruption ng Mayon Volcano. Again po, kailangan nating ulitin. Nasa alert level 3 pa rin ng Mayon Volcano. Lubhang delikado. Sa ika-189 na araw ng abnormalidad ng Bulkang Mayon, muli itong nagpakita ng lava fountaining sa crater summit nito.
Naitala rin ng PHIVOLCS ang mga ashful event sa ilang bahagi ng unang distrito ng Albay, kabilang ang Tabaco City, Malilipot, Bakakay at Santo Domingo. Patuloy din ang pagkakaroon ng Fire Classic Density Current at rockfall events habang nananatiling namamaga ang dalisdis ng Mayon, palatandaan ng patuloy na mataas na aktibidad sa loob nito. Pinapaalalahanan ng PHIVOLCS ang publiko na manatili sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone upang maiwasan ang posibleng panganib habang nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 sasakyan ang natabunan ng lupa matapos gumuho ang gilid ng kalsada sa barangay Pacdal, Baguio City dahil sa walang tigil na pag-ulan. Bukod dito, ilang lugar din sa Benguet ang apektado rin ng landslides at pagkasira ng kalsada. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Minimal lamang o hindi masyadong naging epekto ng bagyong Inday at habagat sa Baguio City. Ayon sa mga otoridad, wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente habang patuloy ang pagtataya sa lawak ng pinsala. 3 sasakyan ang natabunan ng lupa at mga bato matapos gumuho ang gilid ng kalsada sa Maria Basa Road sa Barangay Pacdal. May naitala ring soil erosion sa Purok 20, Barangay Irisan. Very minimal, very slight. Dito sa nagdaang bagyo, we're very lucky na hindi tayo tinamaan directly. Pero naapektuhan pa rin tayo ng hangin habagat. So last Friday, nagkaroon tayo ng almost 11 na trees ang bumagsak. Tapos may mga 4 tayo na reported na erosions, riprap and soil erosion. Pinayuhan ng mga opisyal ng barangay ang mga apektadong residente na lumayo muna sa lugar bilang pag-iingat. Samantala, sa lalawigan ng Benguet, nagsagawa ng damage assessment ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Engineering Office sa nasirang bahagi ng Bituwag, Pungayan Provincial Road sa Tublay. Naglagay ang mga road maintenance crew ng mga bato at graba bilang pansamantalang solusyon. Gumuho rin ang isang riprap sa Bliss Circumferential Road sa Barangay Bayaba, Sablan na patuloy na minomonitor ng mga lokal na otoridad. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga motorista at mga residente na mag-ingat sa mga lugar na posibleng magkaroon ng landslides habang patuloy ang mga pag-ulan sa Baguio City at Benguet. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos yanigin ng malakas na lindol, apektado naman ngayon ang lalawigan ng Sarangani sa mga pag-ulan, dulot ng habagat at nakaraang bagyo. Sa Bukidnon naman, nagbahagi na ng ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga pamilyang apektado ng pagbaha. Ito ang balita ni Alan Manansala. Hindi pa man tuluyang nakababangon ang Sarangani mula sa pinsala ng magnitude 7.8 na lindol, patuloy rin ang isinasagawang response ng lalawigan sa mga epekto ng matinding pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Pinangunahan ni Provincial Administrator Ryan J. Ramos ang Incident Management Team o IMT meeting sa Alabel upang suriin ang kasalukuyang sitwasyon at palakasin ang koordinasyon sa mga apektadong komunidad. Naitala ang pagbaha sa mga bayan ng Maitum, Maasim, Malapatan, Alabel at Glan habang may mga bahaging naapektuhan din ng pagguho ng lupa na nakaapekto sa road access sa Glan at Maasim. Patuloy naman ang relief distribution, road clearing at iba pang emergency operations ng mga lokal na responder kasama ang mga ahensya ng pamahalaan. Nagpadala na rin ng food assistance, food packs, trapal, water purifiers at aqua tubs sa ilang apektadong barangay habang humihiling ang lalawigan ng dagdag na 10,000 food packs mula sa Department of Social Welfare and Development.
Iniutos din ni Governor Rogelio Pacquiao ang mahigpit na pagmamatyag sa mga kalsada upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong. Naabutan ng tulong mula sa pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon ang 41 pamilya na nananatili sa evacuation center sa barangay Katumbalon, Valencia City matapos maapektuhan ng pagbaha dahil sa Super Typhoon Inday. Ipinamahagi ng Provincial Social Welfare and Development Office kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang food packages para sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong. Binisita din ng mga otoridad ang ilang apektadong barangay sa Malaybalay City upang alamin ang kalagayan ng mga residente at matukoy ang kanilang karagdagang pangangailangan. Pinakaapektado ng bagyo ang Valencia at Malaybalay, pati ang mga bayan ng Quezon, San Fernando at Cabanglasan. 2 ang nakumpirmang nasawi matapos anurin ng baha, isang individual sa Malaybalay City at isa sa bayan ng Quezon. Patuloy naman ang pagtutok ng mga lokal na autoridad sa mga apektadong komunidad habang tinataya ang lawak ng pinsala at mga kailangang tulong. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi umano maituturing na freedom of expression ang mga naging pahayag at naging banta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, unang ginang at dating Speaker ng Kamara. Ayon sa testigo mula sa National Bureau of Investigation, sa katunayan ay posibleng pagmula ng gulo sa bansa ang mga sinabi ng pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, bakit hindi qualified bilang freedom of expression itong pagbabanta ni VP Duterte? Monica, naniniwala si National Bureau of Investigation BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na hindi sakop ng freedom of expression itong mga naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte at sa katunayan niya ay nagko-constitute ng criminal offenses na 3 counts ng grave threats at 1 count ng inciting to sedition. Sapat umano ang mga prima facie evidence ng National Bureau of Investigation para ireklamo si Vice President Sara Duterte sa Department of Justice. Ayon sa pangalawang testigo sa BARM Regional Director Jeremy Loto, hindi umano maituturing na malayang pagpapahayag ni Vice President Duterte ang harapang sabihin sa publiko na pumontak na ito ng taong papatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Anya, hindi ito asal ng pangalawang may pinakamataas na posisyon sa bansa. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Pwede na pong sabihin, patayin mo si Senator ganito pag ito ang nangyari, patayin mo si Congressman ganito pag ganito ang nangyari, patayin mo si Justice ganito pag ganito ang nangyari. So imagine, Your Honor, the anarchy, the disorder, and the chaos it would bring to our country. Ayon kay Lotok, nakitaan nila ng 3 nakakabahalang pattern ang mga pahayag ni VP Duterte simula pa lamang noong October 18, 2024 bago pa ang kanyang kontrobersyal na online press conference noong November 23, 2024. Consistent umano ang masasamang pahayag ng bise laban sa mga naturang matataas na opisyal gaya ng pagmumura, paggalit na pagsasalita at pagsasabi ng masasamang deskripsyon sa kung paano pinamumunuan ni Pangulong Marcos Jr. ang bansa. Bunsod nito, lumalabas anya sa kanilang investigasyon na maaaring magdulot ng kaguluhan sa bansa ang mga ganitong klaseng pahayag. It appears that these statements have tendency to stir up the people against the government, have tendency to
disturb the peace of the community, have tendency to undermine the peace and order, the public peace and order, sir. Ayon kay Lotok, nagsagawa rin sila ng investigasyon tungkol sa umanay threat laban kay VP Duterte na tinatawag na Operation Romanov. Ngunit hindi umano ito pumunta nang imbitahan ito sa kanilang tanggapan. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Bam Aquino na tila hindi itinatanggi ng kampo ng pangalawang Pangulo ang mga aligasyon at tanging freedom of expression lamang ang sagot ng mga ito sa mga paratang. Ngunit ayon kay Attorney Mark Vinluan, sa kanilang reply pa lamang sa articles of impeachment ay itinanggi na nila ang mga ganitong klaseng aligasyon sa bise. All allegations were denied. It's a general denial, a blanket denial. There were, that was the general denial, and there were also specific denial. Monica, sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, sinabi ni Attorney Lotok na wala silang nakuhang validated information patungkol dito sa kinontak umano na hitman ni VP Duterte. Ngunit kahit ganon, sabi ni Attorney Lotok, ay itinuturing pa rin nilang seryoso itong mga pagbabanta kahit wala silang natukoy na hitman dahil nanggaling ang mga umano'y threat sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Dininaw ng Department of Justice na walang kaugnayan sa impeachment trial ang ginagawa nitong pag-aaral sa umano'y reklamong assassination plot laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, magkaibaan niya ang layunin at proseso ng impeachment case at ng posibleng kasong kriminal. Dagdag pa ng kalihim, ang impeachment ay isang constitutional process upang panagutin ang isang impeachable official habang ang criminal liability ay batay naman sa umiiral na batas. Pero tingnan din natin ng maigi, no? Yung impeachment process ay ibang proseso, 'di ba? Yan ang proseso niyan ay para mapanagot ang isang impeachable officer pag merong basehan, 'di ba? At yan nga yung dinidinig ngayon ng impeachment court natin ng Senado. Sa Department of Justice, ang pananagutan ng mga kriminal ay base sa pananagutan ng kriminal na batas. At yan ay may hiwalay na paglalakbay. So, ang pag-aaral ng Department of Justice ng ating mga panel of prosecutors para dito ay may hiwalay na biyahe, no? So, at gagawin namin ang ayon sa aming mandato. Naninindigan si Attorney Jeremy Lotok, isang Regional Director ng National Bureau of Investigation na NBI, na matibay ang kanilang reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Si Attorney Lotok ang nanguna sa pagsasagawa ng investigasyon sa umano'y matinding pagbabanta ng Vice Presidente laban sa Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Rosalie, ano ang batayan ng reklamo ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte? Monica, airtight yung reklamo ng National Bureau of Investigation, Cybercrime Division, kaugnay ng grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Yan yung paninindigan ni Attorney Jeremy Lotok na hepe ng Cybercrime Division at ngayon Regional Director ng NBI BARM. Siya yung nanguna sa isinagawang investigasyon sa umani threat video ni Vice President Duterte laban kay PBBM noong 2024. At ginawa nito ang pahayag ng tumestigo sa ika-4 na araw ng paglilitis laban kay VP Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Jeremy Lotok. The pieces of evidence that we attached or we incorporated in our investigation is sufficient and has satisfied the requirements of the quantum of evidence required, which is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And the fact, Your Honor, that the Department of Justice has issued certification stating that your referral, your transmittal, has complied all the elements of the crime charge and therefore good for preliminary investigation.
Sa kasalukuyan ay nakabinbin pa sa panel of prosecutors ng Department of Justice ang grave threats at inciting to sedition charges ng NBI laban kay VP Duterte. Naniniwala naman ang isang House Prosecution Panel member na si Manila Representative Joel Chua dahil dito mas titibay pa yung kanilang ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Lalo lang nagpapatibay yung aming kaso dahil unang-una kailangan nating ilagay sa isip na itong impeachment case ay hindi ito kagaya ng criminal case na kailangan yung ebidensya ay matibay na matibay hanggang dulo. So ito ay hindi lamang yung bigat ng pagpapatunay hindi mo po pwede ikumpara sa criminal case. With more reason, nung sinabi pa at sinagot ni Attorney Lontok na airtight yung kaso. So, di lalo lamang mas tumibay yung aming ebidensya. Nanindigan naman si Attorney Lontok, absolute ang ginawang pagbabanta ng Vice Presidente. Grave threats can be committed with or without condition. And as a matter of fact, meron akong naalalang isang case, SPO2 Jamaica versus Attorney Bangot. Ang sabi ho doon ni SPO2 Jamaica, if I lose my job, I will break your head or I will. So it's for us, it's a kind of event-based condition na matitrigger yung execution ng threat pag nangyayari yung event. But then when the Supreme Court nag-decide the Supreme Court at sabi niya, the threat was absolute. So it's sinabi ng SC absolute yung threat, hindi conditional. So parang ganito akin sa situation dito, meron siyang sort of event-based condition na pag nangyari yung event, mati-trigger ngayon yung threat na inatter ng offender, Your Honor. Masasabi pong may jurisprudence po dahil may nakikita kayong paghahalintula dun sa kasong ni rule ng SC kaugnay ni PO2 Jamaica at itong kay Vice President. Yes, Your Honor. Wala namang impormasyon si Attorney Lontok kung may contracted assassin o hitman nga kaugnay ng umano'y matinding banta ni VP Duterte laban sa Pangulo. Hindi umano ito bahagi ng kanilang isinagawang investigasyon sa Cybercrime Division. Pero naniniwala itong hindi nagsinungaling ang pangalawang Pangulo. Nang sabihin nito nang isinagawa nito ang pagbabanta laban sa Pangulo dahil galit na galit umano ito. Pero baka anya may impormasyon dito ang NBI Director na si Attorney Melvin Matibag dahil bumuuna ng task force ng NBI para imbestigahan yung umano'y banta laban kay PBBM. Sa kasalukuyan, Monica, ay isinasagawa naman itong cross-examination ng defense team ni VP Duterte dito kay Attorney Jeremy Lotok. So hindi pa tayo tiyak kung hanggang anong oras tatagal itong ika-4 na araw ng paglilitis kay VP Duterte dahil baka magsagawa pa ng redirect examination ang prosecution team sa kanilang testigo. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Planong tanggalin ng Department of Energy ang paggamit ng price range sa lingguhang anunsyo ng galaw ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa ahensya, ito ay upang maiwasan na ang kalituhan dahil sa pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito ang balita ni Mia Alonzo. We thought that with the agreement, kakalma na yung presyo, But by observation of this week and last week, parang hindi pa siya bumababa at bumaba. So we decided to be stricter on the prices para ma-monitor natin ng maayos at maproteksyonan yung mga kababayan natin whenever they buy gas or diesel. Matapos ang ilang linggong paggamit ng price range sa lingguhang oil price adjustment, nagpasya ang Department of Energy na ibalik ang paglabas ng isang tiyak na halaga ng galaw ng presyo ng langis simula sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, dapat manatiling nakabantay ang presyo sa aktwal na galaw ng international oil market, lalo na habang patuloy na nakakaapekto ang hindi matigil na tensyon sa Middle East.
Paliwanag ng Energy Department, ginagamit ang price range dahil inaasahang magiging mas matatag ang galaw ng presyo sa pandaigdigang pamilihan. Ngunit sa pinakahuling obserbasyon ng DOE, nananatiling malikot ang galaw ng presyo. Kaya mas madali po ma-monitor at makontrol po ng DOE pag definite yung isang presyo lang. Huwag muna tayong mag-range, balik muna tayo ngayon sa isa lang para hindi po ma-abuse din yung range natin. Aminado ang DOE na mas pinipili talaga ng mga oil company ang mas mataas na bahagi ng range sa pagtataas o pagbabawas ng presyo sa produktong petrolyo. Kaugnay nito, muling naglabas ang ahensya ng pinakabagong range sa oil price adjustment para ngayong linggo. Posibleng tumaas ang presyo ng diesel ng 2 hanggang 4 na piso kada litro. Samantala, maaari namang walang pagbabago o umabot sa piso kada litro ang itaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa mga taga-subaybay ng industriya, patuloy na nakakaapekto sa galaw ng international oil prices ang mga pangyayari sa Middle East at iba pang salik nakakaapekto sa supply ng langis. Dahil dito, inaasahan ng DOE na mas magiging madali ang pagmomonitor sa pagpapatupad ng oil price adjustment at mas maiiwasan ang posibleng pang-aabuso sa presyo sa pagbabalik ng isang tiyak na adjustment. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagsasamahin na ng Department of Justice ang mga kasong inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation laban sa mga sangkot sa pagkalunod kina Rene Baterbonia at Divine Adili ng Ateneo Blue Eagles. Ngayong araw, natanggap na ng DOJ ang referral mula sa NBI kung saan nasa 12 individual ang posibleng maharap sa kaso dahil sa kapabayaan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Actually, it's not a recommendation. They refer to us yung report nila. No, basically ang mandate. This is regarding the Ateneo basketball players, no? Naisumite na ng National Bureau of Investigation ang referral kaugnay sa resulta ng ginawa nilang investigasyon sa pagkalunod ni na Ateneo Blue Eagles men's basketball player Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa naturang referral, 12 individual ang pinakakasuhan dahil sa kapabayaan. 8 sa mga ito ang posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide. Kabilang ang dating head coach na si Thomas Anthony Tab Baldwin, 6 na assistant coaches at isang physical therapist. Simple negligence resulting in 2 counts of homicide naman ang isinampa ng NBI laban sa isang university athletic director at 3 resort owner. Kaugnay nito, inirekomenda naman ng NBI sa Department of the Interior and Local Government ang administrative case laban sa mga responsableng opisyales ng Business Permit and Licensing Offices o BPLO, Municipal Tourism and Cultural Development at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Dipakulaw, Aurora. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, sa ngayon ay pagsasamahin na nila ang isinumite ng PNP, CIDG at NBI na resulta ng kanilang ginawang investigasyon. We received that referral from the NBI and together with the earlier complaint filed by the PNP CIDG, now we are consolidating everything, no? And soon we will be coming up with a decision on how to proceed on this case, no? Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo de Manila University na iginagalang nila ang legal na proseso, ngunit iniiwasan nilang magbigay ng komento sa usapin na nasa ilalim ng pagsusuri ng mga otoridad. Dagdag pa ng pamunuan ng universidad na patuloy silang makikipagtulungan sa mga isinasagawang investigasyon at magbibigay ng suporta sa mga miyembro ng Ateneo na apektado ng naturang pangyayari. Panawagan din ng ADMU sa publiko na igalang ang due process at hayaang umusad ang proseso ng batas. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan ng kumpunuhin ng Department of Public Works and Highways ang Kuliat Bridge sa Congressional Avenue sa Quezon City matapos itong mapinsala ng sunog. Nananatiling sarado ang tulay sa lahat ng uri ng sasakyan. Ito ang balita ni Asher Cadaban Jr. Live. Asher, may itinakda na bang petsa kung kailan mabubuksan muli sa trapiko ang Kuliat Bridge?
Bernard, wala pang tiyak na petsa kung kailan muling bubuksan sa trapiko itong Culyat Bridge dito nga sa Congressional Avenue sa Quezon City matapos nga itong mapinsala ng sunog nitong weekend. Ngunit agarang pagsasagawa ng technical assessment ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon yan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sako-sako mga nasunog na kagamitan at bahagi ng mga bahay ang nahakot ng mga kawani ng Quezon City government mula sa ilalim ng Culyat Bridge. Sinimulan na rin ang temporary repairs sa umangat na espalto sa kalsada sa bahagi ng tulay. Sa pinakabagong impormasyon ng DPWH, inihayag ng mga ito na inaaral ng technical team ang rehabilitasyon ng infrastruktura upang matiyak na ligtas na itong madaanan ng mga motorista. Paliwanag naman ng Traffic and Transport Management Department ng Quezon City, kailangan tapusin ang assessment at pagkukumpuni na ginagawa ng DPWH bago muling buksan sa trapiko ang tulay. Instruction ang utos po nila ngayon, huwag muna padaanan sa anumang klase ng sasakyan because of the yung integrity ng structure ng tulay ay medyo nakakompromise na po. So yun po yung iniingatan po natin. Nagdudulot naman ng road closure ng mabigat na trapiko lalo pa kapag rush hour. May mga alternatibong kalsada na itinuturo ang mga traffic law enforcer. Ngunit dahil makikipot ang mga kalsada sa alternative routes sa inner roads ay nagdudulot pa rin ito ng mabagal na daloy ng mga sasakyan. So, ngayon po, pag-usap po, sundin lang po yung ating mga tinalagang alternate routes ng vicinity ng Congressional Avenue para maibisan po yung ating traffic po dyan at kung malayo naman po yung biyahe po ninyo, pwede naman po naman nasa Mindanao Avenue, direksyon ng South. Samantala, nananatili pa rin ang mga residenteng nasunugan mula sa ilalim ng tulay sa evacuation center na itinalaga ng lokal na pamahalaan. Umabot na ang mga ito ng 46 na pamilya o mahigit kumulang 200 individual. Handa naman umano ang mga nasunugan na ma-relocate kahit sa malayong lugar basta magkaroon sila ng bahay na malilipatan. Sabi daw po nila, di na daw po kami makakabalik doon. Ang ano na lang daw po sa amin, bibigyan na lang daw po kami ng pabahay. Sana nga po, totoo nga po. Para hindi rin po kami mahirapan. Ayon naman sa kawani ng Barangay Bahay Toro na nakakasakop sa lugar, wala pa ring eksaktong panahon kung hanggang kailan mananatili ang mga residente sa mga itinalagang evacuation center. Bernard, sa ngayon ay patuloy pa rin ang mga pagkukumpuni na ginagawa dito ng mga tauhan ng DPWH sa Maya Culyat Bridge at inaasahan natin na magiging 24/7 yung kanilang mga repair activities dito. Alinsunod na rin yan nga sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ngayon ay nakararanas ng mabigat na trapiko dito sa may lugar. Bagamat dahil naabisuhan na rin yung ibang mga motorista, ay nakikita natin na hindi na ganoon kasing bigat katulad ng naranasan kaninang umaga dahil nga ito ay ang unang araw ng week. At kaninang umaga ay nagulat din yung ibang mga commuter dahil nga sa nangyaring road closure dito sa bahagi ng Congressional Avenue. Mula dito sa Quezon City, balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live mula sa Quezon City. Suportado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panukalang gawin ng national holiday ang July 12. Kasunod ito ng deklarasyon ng ilang lokal na pamahalaan sa nasabing petsa bilang West Philippine Sea Victory Day. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Pwede siyang gawin holiday, pero sana i-scope sa mas malawakang bagay. Of course, victory ito legal victory. We should put that front and center. Idineklara ng Cebu City ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day bilang pagkilala sa tagumpay ng Pilipinas sa arbitral ruling na nagpatibay sa mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Bagamat nasa Kabisayaan at malayo ang lungsod sa West Philippine Sea,
Ipinapakita ng deklarasyong ito ang suporta ng Cebu sa pagtatanggol sa soberanya at mga karapatang pangdagat ng Pilipinas. Sa flag raising ceremony sa Cebu City ngayong umaga, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mahalaga ang naging hakbang ng lungsod dahil ipinapakita nito ang pagtatanggol sa soberanya at maritime rights ng bansa ay pananagutan ng bawat Pilipino saan mang panig ng bansa naroroon. Ayon kay Teodoro, kung hindi ipaglalaban ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, maaaring maapektuhan ang iba pang maritime rights ng bansa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. So napaka-importante na maliit na bagay pa lang na question na ang mga implikasyon ng UNCLOS. Tayuan na natin at hindi pwede hindi tayo tumayo dito. That is why nakataba ng puso that Cebu stood up in the face of a direct provocation by foreign officials here, and they stood their ground. That is admirable. No, kapuri-puri yun. Para naman kay Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña, hindi hadlang ang layo ng Cebu sa West Philippine Sea upang makiisa sa pagtatanggol sa mga karapatan at soberanya ng bansa. Cebu is part of the Philippines. We are not going to alienate, and I personally am offended when we have Chinese harassing our fishermen. I'm very proud of the City Council. Bukod sa Cebu City, nagdeklara na rin ng West Philippine Sea Victory Day ang Labrador sa Pangasinan at ang lalawigan ng Palawan bilang pagkilala sa tagumpay ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling at bilang pagpapakita ng suporta sa pagtatanggol sa maritime rights ng bansa. Ayon kay Defense Secretary Teodoro, bukas siya sa panukalang ideklara itong holiday. Gayunman, mas nais niyang tawagin itong Maritime Victory Day upang mas mailarawan ang mas malawak na tagumpay ng Pilipinas bilang isang maritime nations. It should have a wider scope that it is a Maritime Victory Day so that it is inclusive for the whole maritime interest of the Philippines. Mind you, this legal victory is very important, but it is only one step of the several steps we need to take at the soonest possible time. Ngunit para sa kalihim, higit pa sa pagpasa ng mga resolusyon ang kailangan. Mahalaga rin aniya ang pagpapalakas ng internal resilience ng mga komunidad upang maprotektahan ng bansa laban sa mga dayuhang impluensya at iba pang mga aktibidad na maaaring magpahina sa lipunan, ekonomiya at pambansang seguridad. Kasabay nito ang patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at pagpapatibay ng ugnayan sa mga bansang kapareho ng paninindigan sa pagpapanatili ng rules-based international order. We need to converge through principled diplomacy. However, equally important, which I have discussed with city officials earlier, is the internal resilience that we need to have to prevent the United Front works and other foreign influence and malign influence activities from weakening our society, weakening our economy. Umaasa ang Department of National Defense na mas marami pang lokal na pamahalaan ang kikilala sa July 12 bilang tagumpay ng Pilipinas sa West Philippine Sea o Maritime Victory Day. Higit sa mga simbolikong deklarasyon, layunin din itong mahikayat ang mga lokal na pamahalaan na isulong ang mga hakbang para sa mas matatag na komunidad, mas malakas na pambansang pagkakaisa at mas handang Pilipinas sa pagharap sa mga hamon sa seguridad. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ipinanawagan ng Department of Justice na patuloy na ipagtanggol ng pamahalaan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hindi otomatikong naipatutupad ang arbitral award kung kaya't nararapat na patuloy itong igiit lalo na sa mga nagkaka-interes dito. Yesterday is the 10th anniversary of the arbitral award. Of course, it was a decision which really
confirmed and affirmed yung position ng Philippine government and the Philippines actually protecting our Filipino fisher folk. But of course, the decision, the award is not self-executing, no? We need to fight for our rights, no? Dagdag pa ni Secretary Vida, ang diwa ng Arbitral Award ay hindi lamang sa kasalukuyang panahon, kundi maging sa mga susunod pang henerasyon, kung kaya't nararapat na resolbahin ang usapin sa pamamagitan ng rule of law sa halip na hidwaan. And sa atin ngayon dito sa DOJ kasama ang ibang ahensya ay pinagdiriwang natin yung 10 years na. Pero patuloy pa rin para ang diwa kasi nitong desisyon na to ay hindi lamang para sa ating henerasyon, lalo na sa mga susunod na henerasyon. Kasi napakaganda na naging posisyon dito ng gobyerno ng Pilipinas. Pinili natin na imbes na mag-away, dumulog at pakinggan ng rule of law. At lumabas nga dito na sa dulo, 'di ba? Ang pinakamatibay pa rin yung rule of law. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine National Police 13 Martires Station kaugnay ng deworming activity sa isang paaralan sa Cavite. Samantala, bagamat may pinirmahang consent form ang mga magulang bago ang aktibidad, nais pa rin ng kaanak ng nasawing estudyante na mabigyan linaw ang pangyayari. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Kasi malusog naman po, ma'am, yung pamangking ko eh. Athletic yan eh. Nagbabasketball siya. Walang problema yung lungs niya. Wala rin problema yung puso niya. Kasi after yung pinainom ng gamot ng purga, ilang minutes lang, naramdaman. Malusog at aktibong bata, ito ang giniit ng kaanak ng grade 4 student na nasawi matapos umanong uminom ng pamurga sa isinagawang deworming activity sa Hugo Perez Elementary School Annex 13 Martires City, Cavite. Ayon kay Ramil Galero, tiyuhin ng grade 4 student, bago ang insidente, normal aniya ang kalagayan ng bata. Bagamat may kaunting sipon, hindi umano ito naging sagabal upang pumasok siya sa klase dahil kilala ang batang si Rex bilang malakas at aktibo. Noong araw na iyon bago mag-recess, dumating umano ang nanay ni Rex sa eskwelahan upang maghatid ng pagkain. Pagbaba ng mga mag-aaral para mag-recess, dito na umano nagsimula ang reklamo ng bata. Ayon sa pamilya, sinabi ni Rex sa kanyang ina na masakit ang kanyang tiyan at nahihilo siya. Nang tanungin ko ano ang nangyari, sinabi umano ng bata na pinainom siya ng purga ng kanyang guro. Pag-uwi ni Rex sa bahay, doon na nila lumala ang kanyang kalagayan. Nagsimula siya umanong magsuka at makaramdam na matinding panghihina at pagkahilo. Pero sa ang ano naman doon, hindi yung teacher ang magpapainom. Kasi karamihan dito sa amin, ibinibigay talaga sa estudyante. Kahit naman po ako, nag-aaral ako, binibigay talaga sa estudyante. At ang nanay na ang nagpapainom. Kasi ano man reason, ang nanay nakakaalam kung ano makaramdaman din anak. Patuloy ngayong humihingi ng kasagutan ang pamilya ng naturang bata habang hinihintay ang resulta ng mga isinasagawang investigasyon kaugnay ng insidente at kapag napatunayan nilang may kapabayaan ay handang magsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Sa ngayon po ma'am, hindi po lumalabas ang resulta ng autopsiya. Kung talaga nakita ng doktor na nag-autopsiya, talagang positibo na doon talagang kusubit niya ay galing sa purga. Magpapel po kami. Lalaban kami. Samantala, nagtutulungan ngayon ng Philippine National Police 13 Martires Station at Department of Education para imbestigahan ang ginawang deworming activity sa naturang paaralan sa Cavite. Binigyang diin naman ni PNP Public Information Office Officer in Charge Police Colonel Allen Reyco. Ang investigasyon ay hindi nangangahulugan na mayroong nakitang kapabayaan o negligence sa insidente, kundi upang mabigyang linaw ang katotohanan sa likod nito at mabigyan ng hustisya ang pagkasawi ng biktima. This does not mean na meron po tayong nakikitang negligence or any liability there, but there was a death and a child at that. So yung Chief of Police po natin ay nandun na kasalukuyang nakipag-coordinate sa DepEd for the conduct of a joint investigation. Bukod dito, naglabas din ng opisyal na pahayag ang Department of Education na riribisahin nito ang kanilang health and safety protocol sa mga paaralan upang hindi na maulit ang nangyaring insidente.
Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga health authorities habang isinasagawa ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marami ang nagtatanong ngayon, habang may impeachment trial, Vice President pa rin ba si Vice President Sara Duterte? Ang sagot ay oo. Ayon sa konstitusyon ng Pilipinas, ang impeachment trial ay hindi otomatikong nangangahulugan na tanggal na sa pwesto ang isang opisyal. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, mananatili pa rin siyang bilang Vice President. Ibig sabihin, patuloy niyang hawak ang kanyang posisyon at maaari pa niyang gampanan ang mga tungkulin nito. Maliban na lamang kung may ibang legal na utos o limitasyong ipapataw. May sweldo pa rin ba? Oo, dahil hindi pa siya natatanggal sa pwesto. Kailan lang siya matatanggal? Kapag natapos ang impeachment trial at bumoto ang Senado ng sapat na bilang para hatulan siya. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng boto ng 2/3 ng lahat ng senador para magkaroon ng conviction. Sa kasalukuyan, ang Senado ay may 24 na members. Ibig sabihin, 16 na boto ang kailangan. Pero paano kung maabsuelto? Kung hindi umabot sa kinakailangang bilang ng boto ang conviction, mananatili siya sa kanyang posisyon bilang Vice President. Isa pang mahalagang tandaan, ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Ang layunin nito ay alamin kung dapat bang manatili sa pwesto ang isang impeachable official. Kung sakaling ma-convict, ang parusa sa impeachment ay maaring matanggal sa pwesto at maaari ring madiskwalipika sa paghawak ng anumang pampublikong posisyon sa hinaharap kung iyon ang pasya ng Senado. Kung may pananagutang kriminal, ibang proseso na yon at hiwalay na dadaan sa mga korte. Sa madaling salita, habang nagpapatuloy ang impeachment trial ay mananatiling Vice President si Vice President Sara Duterte. At siya ay mananatili hanggat wala pang inilalabas na pinal na hatol ang Senado. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito ang ating mga kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Cassandra Calista, Shirley Bayona at happy viewing kay Brandy Marquez. Gayon din kay John Orbilio, Jaime Ponsica at Glenn Catigo. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 11 hanggang 12 na nagsasabi, Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.